Praise the Lord. Sa araw na ito ay pagpapatuloy po natin yung atin pong pag-aaral regarding sa biblical independence or biblical freedom. Ang purposes po ng ating pag-aaral, syempre, para malaman po natin yung tunay na kahalagahan, kahulugan ng tinatawag po na biblical freedom. And secondly, para may apply po natin kung ano man po yung matututunan natin dito sa atin pong mga buhay. Noong 1886, iniregalo po ng France sa United States of America yung monumento o yung Statue po of Liberty upang i-celebrate po nila yung kanilang pagiging magkaibigan. Ang pangalan pong Liberty actually ay hango po sa Latin name na Libertas. Si Libertas po ay Roman goddess of freedom. At siya po ay sinamba ng napakaraming pinalayang slaves o mga alipin yung unang panahon. Ito pong monument o Statue of Liberty ay may taas po na 93 meters. At matatagpuan naman po doon po sa Upper New York Bay o sa New York Harbor. Ito po ay sumisimbolo sa freedom o kalayaan. Doon nga po nakatayo itong Statue of Liberty. Nakataas ang isang kamay, hawak po yung torch, at umaakit po siya ng napakaraming tao from all over the world na nakakaranas ng oppression, nakakaranas ng paniniil sa mismong bansa nila o gobyerno nila. Ngayon kapatid, alam mo ba na meron pang itinayong monumento maraming taon na ang nakalipas? Ang monumentong ito ay nag-aalok ng tinatawag na spiritual freedom para sa mga taong gustong makalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ang monumentong ito ay ang Roman Cross kung saan ipinako si Jesus 2,000 years ago. Kaya papamagatan po natin ang atin pong pag-aaral ngayon, The Cross of Freedom. The Cross of Freedom. Sa unang tingin, masasabi mong napakapangit pagmasdan. Masyadong madugong pagmasdan yung naging eksena sa Cross of Calvary. Hanggang sa ma-realize mo, nang ipinako pala doon ay walang iba kung hindi ang nag-iisang anak ng Diyos, ang sinless Son of God, dying in our place, upang bayaran po ang lahat ng ating kasalanan. Mapatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan, meaning past, present, and future. At mailapit niya po tayo sa kanyang Ama at ma-reconcile po tayo sa kanyang Ama. Kung tatanggapin natin siya bilang ating personal Lord and Savior. Kaya kapatid, pag tinanggap mo ang kanyang finished work sa Cross of Calvary, at pag nanampalataya ka sa Kanya, at tinanggap mo nga siya bilang iyong personal na Lord at saka Savior, then makakamtan mo ang biblical freedom from sin and freedom from condemnation. Kaya doon sa aklat ng John, chapter 8, verse 36, ano pong nakasulat doon? So if the Son sets you free, you will be free indeed. So pag pinalaya ka na ng anak, malaya ka na talagang tunay. So pag malaya ka na sa kasalanan mo, malaya ka na sa condemnation. Amen? So hindi ka na po pwedeng hatulan kasi malaya ka na eh. You have been found and declared to be guiltless. Not guilty ka na. Ikaw ay masasabing innocent because sinagot ka na ni Jesus. You are paid with His most precious blood that was shed on the cross of Calvary. Bayad ka na. Pagmamay-ari ka na ni Jesus. And of course, dahil nga bayad na ang lahat ng mga kasalanan mo, free ka na sa condemnation, free ka na sa sin, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Napaka-powerful ng verse na yan. I-memorize mo yan, panghawakan mo yung mabuti kapag ka ikaw inuusig ng iyong konsensya. Kapag ka nararamdaman mo pa rin yung guilt feeling,
Pag nararamdaman mo pa rin na parang hindi ka pinatawad ng Diyos. Kapatid, pag naging sincere ka, kung naging sincere ka, doon sa paghingi mo ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na niya ng tunay. Tandaan mo, God forgives and He forgets. You have been set free na. Okay? There is now no condemnation. Ngayon pa lamang, wala nang condemnation sa'yo. If you are in Christ Jesus. Kaya napakalaga talagang ikaw ay na kay Kristo eh. Ang ibig sabihin, kung wala kay Kristo, masaklap man itong sabihin, pero may condemnation sa'yo. Di ba? Mawawala lang yung condemnation maging sa oras na ito kung ikaw ay na kay Kristo na. If you are in Christ Jesus. Napakahalaga po niyan, kapatid kaibigan. Kaya, kung paanong nakataas yung kamay nitong si Liberty at hawak niya sa kanyang kamay yung torch na nagsisilbing tanglaw at nagsisilbing pag-asa ng maraming tao from all over the world na gustong makalaya sa oppression at paniniil ng kanilang sariling gobyerno. Pakinggan mo itong mabuti, kapatid, kaibigan. Nakataas din ang dalawang kamay ni Jesus doon sa cross of Calvary na nagsisilbing tanglaw, nagsisilbing pag-asa sa lahat ng tao sa buong mundo na naghahangad magkaroon ng kalayaan mula doon sa oppression, mula doon sa tanikalan ng kasalanan, at maging sa paniniil at pang-aalipin ng gobyerno ni Satanas, ang kingdom of darkness. Napakaganda po ng sinabi ni Jesus, kapatid, doon sa John chapter 12, verse 32. And listen to this. Ang sabi ni Jesus, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." Kung siya raw po ay itataas mula sa lupa, ilalapit niya ang lahat ng tao sa Kanya. At nangyari po yan 2,000 years ago nang siya po ay nakahang doon sa cross between heaven and earth. At sinabi niya po, "Father, forgive them." At sumigaw po siya, tetelestai, na ang ibig sabihin po ay, it is finished. Kapatid, pag kinikilala mo yung finished work ni Jesus at nananampalataya ka sa Kanya at tinanggap mo siya sa iyong puso, makakamtan mo yung kaligtasan. Doon sa Colossians chapter 1 verse 13, ito na po yung huling verse na iwanan ko po sa inyo. "For He has rescued us from the dominion of darkness," or the kingdom of darkness, "and brought us into the kingdom of the Son He loves," meaning si Jesus. So nung wala pa po tayo kay Jesus, tayo po ay nasa kingdom pa ng darkness. You may not realize it, pero yun po ang sinasabi ng Bible. Nung hindi pa natin kinikilala si Jesus at tinanggap si Jesus at nananampalataya kay Jesus, we belong to the kingdom of darkness, meaning the kingdom of Satan. Pero nung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong personal Lord and Savior, now you have been translated or brought into the kingdom of the Son He loves, kingdom of light. Kaya kapatid, ito yung freedom that comes from the cross. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ito yung biblical independence, biblical freedom. Walang mawawala sa'yo. Pero you have everything to gain pag kinilala mo yung cross of freedom. Pwede tayong manalangin. Heavenly Father, kami po'y lumalapit sa iyo at nagpapasalamat po kami sa opportunity na mapakinig po ang iyong salita. Salamat po sa Blessed Holy Spirit na patuloy pong nagpapaalala sa amin, nagtuturo sa amin, na ang tunay na biblical independence, ang tunay na biblical freedom can only be received pag kinilala po namin, Panginoon, si Jesus Christ at ang kanyang finished work sa cross of Calvary. Lord, we thank you sapagkat alam po namin na kung kami po'y tatawag sa iyong pangalan, we will be saved. Salamat po ng marami sapagkat tinuturuan mo nga po kaming magpakumbaba. Kilalanin po ang iyo pong ginawa.
Lord, salamat at dinadalangin ko po, O Diyos, patuloy ka pong maghari sa aming mga buhay. Patuloy kang maging Panginoon ng aming pong mga buhay. Maraming salamat po. At kaibigan, kung hanggang sa ngayon hindi mo pa rin tinatanggap si Jesus bilang iyong personal Lord and Savior, this is the time para tanggapin mo na siya. Huwag na tayong magmatigas. Hindi tayo maliligtas because of religion. Hindi tayo maliligtas because of our good works. Hindi tayo maliligtas because of our status in life, whether we are rich o tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Of course not. We can only be saved pag kinilala natin yung cross of freedom, yung ginawa ni Jesus sa cross of Calvary. His blood was shed for the forgiveness of our sins. Always remember that. Hindi tayo binayaran, tinubos ng ginto at pilak. Tinubos tayo ng sarili niyang dugo. Tandaan mo, hindi mababayaran ng salapi, ginto at pilak ang ating Panginoon. Siyang nagmamay-ari ng lahat ng ginto at pilak sa mundong ito. Actually, siyang nagmamay-ari ng buong mundo. So how can we pay for our salvation? It is by grace you are saved. Through faith. It is a gift of God, actually. At hindi natin ito makukuha sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, so that no one can boast. Napakabuti ng ating Panginoon. Alam niyang hindi natin siya kayang abutin, kaya siya yung bumaba para tayo'y kanyang abutin. Hinayaan niyang siya ay maipako sa krus para ipakita sa iyo ang pag-ibig niya. God demonstrated His own love for us in this: while we were yet sinners, Christ died for us. Romans chapter 5, verse 8. If you want to attain biblical freedom, just look unto Jesus and receive Him as your personal Lord and Savior. Amen? So may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. God bless you again. In Jesus' name, amen and amen and amen.